Kaya't nasabi ni Hagar sa sarili, "Talaga bang nakita ko rito ang Diyos na nakakakita sa akin, at hanggang ngayoy buhay pa rin ako?" Kaya't tinawag niya si Yahweh ng ganito, "Ikaw ang Diyos na nakakakita." Sa Genesis 16, dumaan si Hagar sa isang masakit at mabigat na kalagayan. Siya ay nasaktan, itinaboy, at iniwang mag-isa sa ilang. Sa paningin ng iba, tila wala siyang halaga at madaling kalimutan. Ngunit doon mismo siya sinalubong ng Diyos. Hindi kinalimutan ng Panginoon ang isang hamak na alipin na parang walang halaga sa mata ng tao. Ipinakita ng Diyos na hindi lamang niya nakikita ang mga dakilang tao o malalaking tagumpay, kundi pati ang mga pusong sugatan na tahimik na nagpapatuloy araw-araw. Madalas, pakiramdam natin ay may halaga lamang tayo kapag napapansin, na-appreciate, o kapag agad nakikita ang bunga ng ating ginagawa. Pero hindi tulad ng tao ang Diyos. Nakikita niya ang mga tahimik na paglilingkod, ang mga luhang walang nakakakita, at ang pagod na hindi man lang nasasabi sa iba. Higit pa roon, nakita rin tayo ng Diyos sa pinakamalalim nating pangangailangan bilang mga makasalanan. Hindi niya tayo iniwan sa ating kalagayan. Sa pamamagitan ng kanyang biyaya, pinagkalooban tayo ng pananampalataya kay Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. May mga araw na tahimik lang nating ginagawa ang ating mga responsibilidad at parang walang nakakapansin. Isang ina ang maagang gumigising upang maghanda para sa kanyang pamilya bago pumasok sa trabaho. Pag-uwi niya, may naghihintay na naman na mga gawain. May mga gabing pagod siya habang tahimik na nakaupo at napapaisip kung may nakakakita ba talaga sa kanyang mga sakripisyo o kung mahalaga pa ba ang maliliit na bagay na araw-araw niyang ginagawa. Maaring hindi napapansin ng mundo ang lahat ng ginagawa mo, pero hindi bulag ang Diyos. Nakikita ka niya, kilala ka niya, at hindi nasasayang ang bawat tapat na hakbang ng pagsunod sa Kanya. Panginoon, salamat dahil Ikaw ang Diyos na nakakakita sa akin. Kapag ako'y napapagod o pinanghihinaan ng loob, ipaalala mo sa akin na hindi mo ako nakakalimutan. Turuan mo akong manatiling tapat kahit walang nakakapansin, at tulungan mo akong matagpuan ang aking halaga, hindi sa papuri ng tao, kundi sa iyong biyaya sa pamamagitan ni Kristo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.